naisip na nila agad yung pwede nating makita mula doon sa glue na literal na access to the lineup na meron dito ang Liquid Echo. So kung yung magiging kinakatakutan mo rito yung magiging pailang sa pwestuhan ni Benny QT later on, meron na agad magiging sagot sa mga paapoy-apoy ng X-Borg. X-Borg pick, ladies and gentlemen, para sa kupunan ng Liquid Echo. Ngayon na lang uli natin makikita to para kay Carl TZ after ng regular season. Pero curious ako paano gagana. Ano ba mga pwedeng target dito ng isang Valentina? Well, again, yung shortcut ni Chip, pwede nilang magamit dito para padalan ng Liquid Echo yung mga members sila versus Falcons AP Bren. But also, pwede mo nga rin gamitin yung Detona's Welcome para at least may -1. But again, the most important one is the shortcut. Welcome to Pero Mobile ngayon, Legends! walang shortcut. Dahil kailangan daanan ng magkabilang kupunan itong game number 3. Maaaring ito ang magdikta ng momentum ng bawat isa. Falcons AP Bren versus Liquid Echo. Yeah, wala talagang pwedeng maging shortcut tungo sa magiging spot. Kasi medyo mahihirapan yung labo-labo lumapit. Pero hindi naman na itulad ng dati. Pero bottom lane, however, Oy. Oo, nag-like and pound sa pasok si Benny QT at mukhang masasayawan lang siya. Ay. First blood goes into the hands of Falcons AP Bren. Makakaplato pa dito si Super Marco. And again, Kyle TZ umaagaw na rin ng mga resources. 9 seconds para sa Turtle. Pwede na nga ba dito ang Liquid Echo? Grabe yung pagiging aggro dito ng Falcons AP Bren. Sa kahapon pa natin napapansin na yung damage ng chip, even during the early, yung mga clutch stun na napoprovide doon sa Crash Course or even Overdrive ay minsan nakakatulong ng maganda para talaga sa gustong i-establish na early game. Pero grabe, Bravest Fighter papasok from Sanford sabay stun, pero masasagot agad na dito unas welcome. Sinalo rin yung Star Shatter, pero merong minuan Fury mula dito kay JP and si Carl TZ ang makakakuha ng ating Turtle. Carl TZ will fall. May nasabunutan naman din dito kahit papaano yung glue, pero mag-isa na lang siya sa gitna ng 4 na miyembro ng kabila at mukhang maging si Flap TZ di nakakayanin pa. Ang aga ng X. Gawa niya yung trabaho niyang yan. And meron din siyang naibibigay para sa sarili niya. Pero Sanford doon sa likod, pumasok na nga Flap TZ dito. Nag-teleport dahil may shortcut nga. Pero silang dalawa ni Sanji ang nagkakitaan. And Team Liquid Echo ang nakakuha muli ng ating Turtle. grabe, ini-express na. Ito na yung sabi kasi doon sa video nila, The Last Hunt nagbukas ng lighter Oo nga Si X-Borg pala yun Oo nga. No, yung mga light na yun. Grabe. Pero again, nakikita na kagad natin isa to sa mga keys to victory na kailangan natin tutukan yung X. And yung drawn out fights for Liquid Echo with the X-Borg and the Roger. Speaking of drawn out fights, mukhang si Ogon agad dito ang na-target. Shortcut, dinala na yung buong baayan dito sa baba. Pero Minoan Fury, ginamit na ni JP para masagip ang kanyang mga kasamahan. Sanford nandito na rin sa likod. Sabi niya dito tayo, ilaban na natin to. Flap TZ mapo-force mag-flicker out. Nasa ilalim na siya ng torre. Pero may pahabol na last insanity mula kay Carl TZ. Sabay out mula sa Liquid Echo. From north to south, ladies and gentlemen. Mula dito kay Ogun, kaya lang ang problema na ubo sila. 3 ang bumagsak. Parang yung torre din ata ay babagsak doon sa may bandang ibaba. Swing na kaagad ang Liquid Echo patungo doon sa magre-respawn. Pero mukhang ang plano na lang nila ay sumagot doon sa bottom lane. Kaso natakbuhan. Ay, naku. Natakbuhan lang ni Benny QT. Napunta doon, tumipi doon sa may, sa may bandang ibaba. Pero balik muna sila. Kaya lang wala na silang aabutan ng Turtle. Yeah. Hindi nila magamit dito yung advantage ng chip. Kahit masabihin natin may macro advantage when it comes to map movements. The problem is, hindi naman kailangan mag-split ng Liquid Echo rito. Pwede nilang gamitin yung kanilang mga heroes, mag-group up sa objectives. Basically, dikitan nila yung X-Borg para essentially ma-eliminate yung advantage na meron ng chip. Nako, unti-unti na rin sumasakit si Sanji dito. Isa sa mga magiging sakit ng ulo ng Falcons AP Bren. Medyo maikli lang yung range ng damage niya. Pero kasi ang goal lang naman talaga ng isang Valentina, makalapit dun sa hero. And Paglaro dito kay Super Marco. But unfortunately, in the current situation, walang mapuntahang lane yung Falcons AP Bren na advantageous para sa kanila. Lord na to Lord level 1. Mabilis na kukunin dito Falcons AP Bren. Walang inabutan si Owen. Nagamit niya rin yung conceal.
And ang Liquid Echo ngayon, obviously sila ang may kalamangan. Pasok si Benny. Naku, napapanatan dito si Benny. Sinalo rin yung Star Grabe. Shatter, pero parang hindi pa siya masyadong nasasaktan doon. Dito si Super Marco, tas napapaganda kasi naiiwasan lang agad. Pero speaking of ito, maganda-gandang huli yata. Star Shatter very low na si Carl TZ, pero may Sanji. immortality pa naman. Ngayon si Sanford, dalawa yung masastun. Sanji din, kung free, medyo may damage talaga siyang napaparamdam. Sinalo pa or sinalubong ni Benny Cutie si Ogun sa likuran. Kaya naman, killing spree na ngayon si Carl TZ on this export. Oh, no. Pumapasok na naman sa base si Sanji. Habang ang goal lang talaga nila ay kuhain yung Torre sa baba. JP ng Minoan Fury na rin. Napakami na Ay! si Kyle TZ pa ang naisunod nila. May Star Shatter at medyo nakakabawi yata ang Falcons AP Bren. Pero hindi talaga tatantanan ng Liquid Echo hanggat hindi mapapatumba yung Torre. Uno, nakasanib pa dito and Benny Cutie ay mamamatay sa kamay ni Flap. Nakabawi sila ng bahagya. 3 ang namatay. Laban naman sa 2 para sa Falcons AP Bren, pero pasag yung Torre sa baba. Yeah. Shortcut din nag-matter doon mula kay Sanji. Nakapasok yung Liquid Echo sa base ng Falcons AP Bren. Ang willingness, nandun yung commitment mula sa side ng Liquid Echo. Tsaka alam niya rin na lamang siya sa level 14 against level 12 dito kay Flap. Diba, alam niya na medyo lugi, pero si Carl TZ dito maipit ata. Binabasag yung Firaga armor pero may matitira pang kaunti. Sanji. Hamantalang si Benny Cutie sa baba. Binabursa si Kyle TZ. Nabutan pa ng Lycan Pounce doon. Medyo mabilis ang takbo dahil siya nga ay nag-retry. Kaya naman makakatakas na Super Marco nag-blazing duet na rin pero may iwasan lang ng Liquid Echo habang kinuha lang pala ni Carl TZ yung natitira nilang Lord. Si Owen pa Benny! na may ipit at hindi na yata makakatakas pa. Benny Cutie takes down Owen na -1 pa ang Falcons AP Bren. May kasama pa silang Lord dito at may pag-recall pang ginagawa. Marco trying his best. Kaya niya tanggalin yung Firaga armor but as an export, hindi pa nga niya nagawa. And Liquid Echo, again, the macro understanding. Nakita mo yung team fight na yun. Hinabol ng Liquid Echo yung Falcons AP Bren. Pero hindi nagko-commit si Sanford kasi hinahanap niya yung Claude. Yung Claude lang yung nasa mata ni Sanford. Siya naman ngayon yung GSSM. Galit sa Super Marco. Galit sa Super Marco. Again, yan ang goal ngayon ng Liquid Echo. Actually, hindi lang naman siya. Lahat ata halos dito mula sa Liquid Echo ay galit na talaga. And JP, i-comment ko lang siya doon. Hinawakan lang niya talaga yung Minoan Fury niya. Inantay niya yung rightest moment. At ngayon ay Lord nasa ibaba. Mabilis na tutunawin ito ni Super Marco. Maganda ang naging depensa mula sa kanilang kupunan. Yeah. Pero hindi pwede makampante dito ang Liquid Echo. Yeah. They are still playing against the Claude. However, last insanity. Sanford! Nagamit na siya doon. Tapos nandoon na rin yung pagpasok mula kay Sanford sa flicker para makaalis lang. Nadepensahan ng Falcons AP Bren dito yung kanilang mid lane inhibitor turret. And meron na rin naman palang Winter Truncheon Wind of Nature. Sinubukan na lamit. Sinisilip lang eh. Again, Carl TZ. Andito lamang pero makukuha naman ni Fuyon. Lord ay sinisimulan na rin ng Liquid Echo. Yeah, look at Sanford. Look at Sanford and JP. Nasa likod lang sila. Okay, Flap and Kyle, kumaharap din lang. At magkakasama yung mga thesis dito May reunion. May reunion yung mga thesis. Pasok si Kyle. Pinupoke, tinatanggal. Wala ng Firaga armor. Pero meron pa namang immortality dito at mukhang iririgay niya lang ito or itatry paunti-unti. Pero napakababa na nung HP nung ating nakikitang Lord. Umaabante na ang Falcons AP Bred pero si Ogwen nandun pa rin sa baba. Literal na sayawan lang muna at pakiramdaman ang ginagawa ng magkabilang kupunan. Hindi makalipat si Ogren. Binabantay ni Benny yung portal na yan. Tsaka chinecheck din niya baka may bagyo game Kasi hindi pa rin nila nakikita Bot, hanggang bot, ngayon bot, kung bot. nasa si Benny. Yung bottom lane, yung flow ng minions, kailangan may mag-react dito sa Falcons AP Bren. Kaya lang 13 na lang yung buhay nito. Marco? Ano pipiliin nila? Ako, medyo low na talaga ang Lord dito at mukhang isa-secure na nga ng Liquid Echo. Hindi na inilaban ng Falcons AP Bren. Depensa na lang. Balik sa base nila. Sabi ng Liquid Echo, kahit express man tayo, kalma lang, sistemahin natin. Patience is a virtue. Silip lang doon sa chip kasi alam nila na kanina pa nawawala si Ogwen. And by the way, pwede mo tignan yung nililipatan niya. Kapag nagbubukas na, ibig sabihin, sumisilip yung chip. So Liquid Echo dito, nakakontrol lang sila dun sa pwedeng lipatan ni Ogwen. Hinahayaan lang nila si Carl TZ na mag-frontline kasi wala namang papatay talaga sa kanya. Dahil kapag nag-front si Super Marco, pwede siyang talunan ni JP pati na rin ni Sanford. Kita natin kanina yung damage din actually mula sa Valentina, enough para takutin yung Claude. Ito na, lumulobo na ang win rate percentage real time para sa Liquid Echo. Lord ay nasa may bandang ibaba. Pero may nangyayaring pagsalubong dito kay Owen. Available pa yung kanyang immortality. Andito na yung Lord sa baba. And ang Liquid Echo, sisilip lamang
respeto pa rin talaga. Pinapakita nila, wait lang! Pero hindi na yata kinakaya ni Carl Dizzy ngayon yung damage. Mukhang tutumba na nga yung Barats at wala my nang goodness! papansinin ng Liquid Echo. Base lang tungo sa match point. Isa na lang! One